Attorney Lorna, ano ang nakikita mong mga legalidad dito? I-disclose ko lang na advisor ako ng LGBT QI Foundation. At ang kagaya ng sinabi ni Tuesday, para respetuhin tayo ng publiko, respeto natin ang sarili natin. Kasi miski na anong gender identity, i-clarify ko lang, no? Pag sinabing, kasi kung minsan nako-confuse tayo, no? Pag sinabing sex, what is your sex? Di ba nag-fill out kayo ng application form? Dalawa lang yon, binary ang tawag doon, male or female. Yun ang sex. Pag tinanong kayo ng gender, dyan papasok yung LGBTQIA. Kasi dyan yung tinatawag na gender identity. Pwede kang babae, pero ang gusto mo, kapwa babae, so same sex, no? So, dyan pumapasok yung lesbian, Trans, gay, LGBT, queer, etc., no? Meron rin tinatawag na transgender, tsaka transman, no? Kasi ang generic dyan, pareho kayong transgender. Pag wala pa kayong ginawa, kunyari surgical, hindi pa kayo nagpapa-opera, or hindi pa kayo nagre-reassignment, transgender ang tawag sa inyo. Pero nung nag-hormonal ka na, transman. Ang point ko lang is, miski na anong sabihin nyo, tao tayong lahat. Human rights yan. Dignity. At whether boy, girl ka, lesbian, tomboy, pag nandyan na ang mga anak natin, huwag nating isama sa gulo at sa away. Kasi, words can kill. Words can hurt. So, importante dito hindi lang physical violence kasi verbal abuse yun. Violence rin yun. Pwede pa rin kayong kasuhan. Ngayon sa physical naman, kung may provocation, no, justifiable yan. Pag ikaw nag-trigger ng salita tapos binanatang ka ng physical, justified yan. So, merong instances in the law na pag prinovoke ka, tapos gumanti ka, hindi ka pwedeng abla. Kasi ang sabi sa batas, you have to come to court with clean hands. Pag pareho kayong may nang aasar, walang pwedeng mangyari dyan. Okay, thank you very much. Ang dami nating nalalaman. Ganun pala yun, ano? Gender as against sex. Ayun, okay. So, Dr. Love, ano naman ang maipapayo mo? Talagang sa mata ng Panginoon, para sa akin pantay-pantay lahat. Depende yan kung ano ang iyong asal. Right. Right? Okay. Ang tingin ko rito, Ate Coring, wala sa gender ang problema. Kung yan ang pinili yung gender, re-respetuhin namin yan bilang tao, no? Ang problema rito, wala sa gender, kundi nasa attitude. At kanina ko pa inoobserbahan yung kilos ninyo. Asaran, yung asaran sa mga bata, yan, di ba? 2 years ago. Kung sino may atraso sa atin, yun ang harapin natin, Diyan lumalaki ang kaso pag idinamay na yung pamilya. Sa community ng LGBTQ, yung nakikita ng lipunan sa inyo. Kay Arnie, hindi ka na nag-iisa, Arnie. May mga anak ka na, gayon din kay Arbon, may mga anak ka na who are looking up to you. Tinitingnan ng kilos, ang salita, ang pananaw ng mga magulang. Ito ang dapat nating alagaan, dapat nating bantayan kung paano natin mapalalaki ng tama at ayon sa ating lipunan ang ating mga anak. Maraming salamat. Thank you very much, Dr. Love. So, Doktora Camille, anong may papayo ninyo para sa mga taong madaling mapikon? Yan ba do you think may kinalaman ito sa ineksyon ng testosterone, hormonal alterations? Okay, usually kasi pag sinasabi niyo yung ganito na testosterone hormone therapy for trans, ang dapat kasi nagiging positibo dapat yung effect mo dahil kasi ginugusto mo na yung mangyayari sa'yo. Kaya parang imbes na sinasabing na-eliminate yung gender dysphoria, nagkakaroon ng gender euphoria. Kasi sumasaya ka na dahil sa nakikita mo yung outcome na gusto mong mangyari sa'yo. Kaya nagugulat din ako dun sa sinabi ni Arnie na
nandun pa rin siya doon sa stage ng irritability, yung mga mood swings, probably because of the fact na January 2025 lang siya nag-start. Pero kung umpisa pa lang yun talaga, Ate Coring, nagkakaroon ng mga ganun side effects. Pero as time goes by, hindi na siya dapat maging ganun yung epekto. Pero dito sa pagkakataon na to, gusto ko lang sabihin, ano ba yung difference ng strong presence sa strong personality? Kasi dito na pinapakita nila, akala mo lang astig, mapang-asar, at the same time, yun yung ganitong klaseng behavior, hindi siya tama. Naiintindihan mo kung bakit ka inaasar nito. Kasi meron siyang kakulangan, may insecurity siya. So, kung naiintindihan mo yun, hindi ka dapat mahirapan kung paano mo maidadala yung sarili mo, whether anong klaseng gender ang gusto mong dalhin. Dahil kasi, isa kang tao na mabuti yung values mo at maayos ang personalidad mo. Ayan.